months until winter. May usok na yun, Day? Oh? No? Ayan mga par, marami nagsasabi no, na road ka, no? Or nasa ibang bansa ka, big time ka na agad mga par, no? Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Good morning mga kapar, welcome back to my channel again. So, pabiyesta tayo mga kapar, no, kasi hatid natin si Inday. Nagpalit siya ng pants kasi malamig ngayon, plus 3 na mga kapar, no? Plus 6 feels like plus 3. So malamig na yan talaga. Palit siya ng pants para hindi siya lamigin kasi pinapano siya ng school na pinapalaro sila sa labas. Ready Inday? Yan! That's mundo. Yeah, okay. This is me in a fashion show. Oh, wow. Well, let's go. Bye, Nanay. I'm gonna miss you. 2 months until winter. May usok na yun, Day? Yeah? Oh? No? 2 months until winter. Oh, yeah. But, oh, Tartar, look at that. Look at the smoke coming to the car. Yeah. Oh, yeah. 2 months till winter. But, it's already cold. Oh my gosh, wait. No. I forgot to bring Vaseline to put on my... Kakaalis lang ng bus ni Inday mga par. Natin sa natin sa may harap namin. Alis lang ng bus niya, no? Diyan. Pag-ano muna tayo. Padlakad muna tayo, no? Si Mrs. mamaya may pasok eh. So, tayo na naman mag-isa sa bayo. Habol pa mga par, yung flowers dito sa tapat namin. Ilagyan din nila. Ganda oh. Andun may parang pula. Ano ba yan? Pula oh. Hindi pala pula. Mukha siyang pink mga par. Ito puti oh. Ganda. So yun, malamig na mga par, no? Malamig na. Kaya nga pinagpalit natin si Inday ng kasi gusto niyang magano eh, parang 3/4. Ano man tawag doon? 3/4? Hindi naman pantalon, yung parang pantalon lang na maiksi, no? O kung anong tawag doon mga par, 3/4 yata. Yun, medyo ano na sa kamay. Ito yung panahon mga par na ano, nagbabago agad yung nagbabago yung ano, yan, inuubo ka, no? Kasi nagbabago yung panahon. Malimit inuubo ako, no? Kasi biglang bago yung weather. And gusto ko lang i-shoutout pala, no? Yan, gusto ko lang i-shoutout mga par yung ating kaibigan Elmer Ramos, no? Ng Minnesota, USA. So, Elmer Ramos ng Minnesota, USA, laging nanonood sa atin yan mga par, no? Lagi nakasuporta. Maraming salamat. Shoutout po sa ating kaibigan, no? Elmer Ramos ng Minnesota, USA. Maraming salamat sa panonood par, no? Sa yung laging pagsuporta sa ating mga vlogs, no? Maraming salamat par. Shoutout. Kwentuhan muna tayo, no? Ayan mga par, maraming nagsasabi, no, na anong tawag dito na ayun nga, pagka nag-abroad ka, no, or nasa ibang bansa ka, big time ka na agad mga par, no? Big time yung mga nasa abroad mga par, no? Kaya kami sumugal, no, o kaya kami gusto mag-abroad dahil
gusto naming guminhawa ang aming mga pamilya, mga par. Kumbaga nag-iisip kami ng future, no, kung anong mas maganda. At yun nga, nakita namin sa abroad, no, malaki ang sweldo, no. Pero yun nga, makikita mo naman or marami kang mga kaibigan siguro or mga yun, kamag-anak na nag-abroad, mga par. Gusto nilang guminawa ang kanilang pamilya, mga par, kahit papaano, no. Pero hindi ibig sabihin na pag nasa abroad ka, no, ay big time ka na. Kasi lahat naman tayo may sinusuportahan ding pamilya sa Pilipinas, no. Ang pinaka goal naman natin ay mabigyan sila, no, ng maayos na buhay, mga par. So ang pag-abroad po ay isang sakripisyo, no, para sa akin, no. Masasabi ko po yan kasi matagal din tayong nag-abroad, no. Ilang taon din tayo nag-abroad. Hindi po basta-basta, no. Kada alis po namin ay napakabigat ng paa mo, no? Parang ayaw mong umalis, no. Para sa akin, mga par, no, kung mayroon lang magandang opportunity, no, or magandang mapagkakitaan sa Pilipinas, no, para sa akin, mga par, hindi na ako aalis, no. Kasi syempre mas maganda ang Pilipinas, mas nandoon yung pamilya mo, no. Marami kang mga kamag-anak, no. Iba ang Pilipinas, mga par, talaga, no. Mas masaya, no. Kaya totoo yung sinasabi nila na nag-abroad ka, no. Pagdating mo dito sa abroad, mag-iipon ka ng pera para magbakasyon sa Pilipinas, no. Parang parang baliktad, no. Pero ganun talaga. Kasi lahat naman na nag-abroad, mga par, no, lahat ng mga experiencado na, no, yung matagal na nag-abroad, isa lang ang namin, mga par, no, ang pinakaasam-asam yung yun yung pag-uwi sa Pilipinas, mga par. Hindi lahat, pero majority, mga par, no, ng mga nag-abroad ay syempre gustong umuwi, no, gustong makabalik sa Pilipinas. Lalong-lalo na syempre yung mga contractual ng mga par, no, yung mga tayo dyan sa mga Middle East, no, mga Dubai na yan, marami dyan mga kababayan natin, mga par, no. Yun, kontrata lang, minsan 2 years, no. Yung iba na-extend yata, no. So gusto nila mag-stay kasi may mga plano sila, may mga balak sila sa Pilipinas na ipundar nila, mga par, no. Iba papagawa ng bahay, may negosyo, no. Marami, mga par. Pero yun nga, sa experience ko, mga par, no, kasi at sa mga kasama ko na natanong ko, no, mas pipiliin pa rin nila yung Pilipinas, no. Kasi yun nga, maganda nga, no. Kaya lang naman din sila nag-abroad, no, dahil yun nga, wala silang talagang sapat, no, para sapat sa kanilang pamilya, no, para makasuporta sila. Mayroon pa nga, mga par, no, nung hindi pa tayo nag-abroad, no, meron isang kapitbahay natin na galing abroad. Nakita natin na yun nga, hindi, parang ganun din, no, hindi rin magandang buhay katulad namin. Syempre nung nakapag-abroad siya, nakapagpatayo siya ng bahay, napag-aral na yung anak niya. And then nung umuwi siya, mga par, medyo siya, no, yung parang iba na, no, iba na yung pananaw niya sa buhay. Iba na rin yung kanyang kumbaga family siya, mga par, no. Parang sinusulit niya yung time niya para sa pamilya niya, no? Pero tayo mga neighbors, mga par, yung mga kapitbahay, no, yun, kasama na rin ako doon noon, no. Sinasabi ko na parang nagbago na, no. Parang hindi na siya kagaya noon nung hindi siya nag-abroad, no. Yun yung nasa isip ko noon nung hindi pa ako nakapag-abroad, mga par. Yan, isa rin yan nasa isip ko, mga par, no, na abroad, big time, no. Pero nung nakapag-abroad tayo, doon natin nalaman na talaga hindi basta-basta, no. Napakahirap, mga par, no. And marami ang hindi kaya, no, mga par, no. Ang abroad ay hindi para sa lahat, no. Ganun din naman ako noon, no. Parang nung una kong labas, no,
ng bansa ay parang hindi ko kaya, no? Nalungkot ako. Parang gusto ko na lang sa Pilipinas, no? Pero pag naiisip ko yung buhay ko sa Pilipinas, kung anong mangyayari sa akin, ay parang ano mga pa, no? Parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na magstay na lang sa abroad, no? Kasi talagang mahirap sa Pilipinas, no? Pero meron naman tayong mga kababayan mga par na masenso din, no? Na madiskarte rin sa Pilipinas. At hindi na nila kailangang umalis para kumita ng pera para sa pamilya nila. Pero yun nga, majority ng mga kababayan natin mga par, no, ay talagang maalis dahil yun na, para sa magandang buhay mga par. Pero para sa akin nga, no, yun, maswerte nga tayo at itong pangalawang ano natin mga par, no, pagkakataon ay kasama natin ang ating pamilya, no. So hindi masyadong malungkot kasi magkakasama naman kami, no? Although may lungkot pa rin ng konti mga par kasi may mga kamag-anak rin tayo sa Pilipinas, pero syempre yung pamilya ko, si Mrs. saka si Inday ay kasama ko rito, no. Pero hindi lahat ganon, mayroon din naman pumunta rito na solo lang, no. Iniwan nila muna ang kanilang pamilya. Yun yung medyo talagang ano mga par, no, talagang malakas ang loob. Mayroon pa nga ano mga par na iniwan nila yung anak nila na baby pa, no, maliit pa mga par. Bilib ako doon sa mga ganun mga par, yung nanay na ganun, no. Kasi ayun, kaya niyang kumbaga mawalay muna sa kanya pansamantala, no, para lang sa yun, kagandahan ng buhay nila, para sa future nila mga par. Nag-iisip siya, no, talagang nakikita niya kaya niyang tiisin muna, no. Para sa akin mga par, ano lang naman yun, pansamantala lang naman na pagtitiis, no. Kaya kung kaya mong gawin, no, para sa future, no, para sa kanya rin naman yun, no. Yun, kung para sa akin, kung sa akin mga par, kaya kong sugalan yun, ano. Kasi kaysa naman yun nga, mag-stay kayo kung wala naman talaga kayong talagang pagkakitaan na maganda, no, sa Pilipinas. Kasi syempre yung mga bata lumalaki yan mga par, lumalaki din ang gastos, no, mga par, no. Dito sa Canada, ang buhay sa Pilipinas, no, maganda ng trabaho, no, magka-stable na sila, no. Pero mas pinili nilang pumunta rito mga par. Alam mo kung bakit, no? Dahil sa yun nga, sa future ng anak nila, no, mas maganda ang opportunity rito sa mga bata, no. Kaya gusto nilang pumunta, no. Ano na yan mga par, mga professional na talaga, maganda na ang trabaho sa Pilipinas, meron na silang kumbaga may pera mga par, no. Pero mas pinili nilang pumunta rito, no. So yun, may nakita sila rito mga par na maganda, no. Kasi kung tutusin lang, pwede na sila mag-stay, no, sa Pilipinas. Pero meron silang nakita na maganda dito sa Canada. Kaya dinala nila lahat ng pamilya nila mga par. Meron pa ngang isa, no, nakakwentuhan natin, no, na talaga may negosyo na sila sa Pilipinas, no. Malaki na negosyo nila mga par, no. Maganda na ang buhay, no. Pero yun, ibinenta nila lahat mga par, no. Bahay nila, yung negosyo nila pundar nila, no, binenta nila at pumunta sila rito, no. Kasi yung babae din ay dito na nagtatrabaho, no, or dito na magtatrabaho. So give up nila lahat ng kanilang arerian sa Pilipinas mga par, para makapag-settle sila rito. And yun nga, dahil may pera sila, nakabili sila ng sariling bahay agad dito mga par, no. Binili nila agad yung bahay, no. And then yun, yung mga anak nila mga par ay nakapag-aral, no. Maganda, no. Ngayon magaganda ng trabaho, no. Tapos sila maganda na rin ang trabaho, no. May sarili pang bahay. And yun nga, tinanong ko siya mga par, no, yung lalaki, kung bakit siya, no, pumunta siya rito na maganda ng katayuan niya sa Pilipinas mga par. Ang sagot niya sa akin ay yun nga, yung sa mga bata, no, maganda opportunity. And pangalawa yung sa healthcare daw, no. Nung nagkasakit siya, ilang beses siya naoperahan mga par, no, ay wala siyang ginastos, no.
sa ano sa pagpapa-hospital, sa operation mga par, no? Libre lahat, no? Ang sabi niya kung doon daw siya sa Pilipinas, noon ginawa yung operasyon, nakailang operation na sa mga par, no? Kung doon daw sa Pilipinas yun, ubos yung malaking gastos, o baka maubos pa nga raw yung ano nila, no? Yung pera nila, yung savings nila, no? Dahil hindi po basta-basta yung operation na ginawa sa kanya, no? And nakailang beses niya siyang inopera. Pero dito sa Canada mga par, no, libre lang, no? Kaya ayun, talagang tuwan-tuwa siya, sabi niya. Hindi siya nagsisi na give up niya lahat doon sa Pilipinas para pumunta dito sa Canada. So ayun yung mga kwento na mga tao rito, ng mga Pilipino mga par, no, na talagang nakaka-inspired, no? And sinabi nga nila, yun, una nga lang mahirap, no? Karamihan naman ng Pilipino rito ay struggle pag una. Pero once na ma-settle ka na rito, pares na kayo magtrabaho, ay makakabawi rin kayo mga par, no? Basta wag lang daw maluho, no? Number 1 yun talaga mga par. Wag ka lang maluho, no? Wag kang magbago ng wag kang masyadong magbago ng yung lifestyle, no? Kasi baka naman pag medyo okay ka na, utang ka ng utang, yun lang. Yun ang magiging problema mo. So ay mga par, no? Para sa akin ang pag-abroad, no, ay yung mga nag-abroad ay hindi po big time. Sila po ay sumugal. Sila po ay kumbaga nagplano, no? Kumbaga nakatingin sila sa future mga par, or iniisip nila yung future ng pamilya nila, syempre yung mga anak nila, no? And yun, tiniis nila, no? Yung lungkot, no? Tiniis namin yung lungkot, no? Tiniis namin yung wala kami sa tabi ng aming mga pamilya, no? Tiniis namin yung araw, hindi lang araw mga par, taon, no? Sa experience ko, taon, no? Taon akong wala sa pamilya ko, no? Tiniis namin yun para kapagbigay kami ng ano, ng maayos na buhay para sa aming pamilya, no? Ang kapalit doon, syempre, yun nga, wala ka mga par, no? Malungkot. Sa araw-araw mong hindi mo sila kasama, talaga malungkot ka mga par. Kaya nung nagkaroon kami ng opportunity mga par, no, na nagkaroon ako ng opportunity pala, no, na kami na makapagtrabaho dito or makapasok dito sa Canada, no? Ay talagang ginrab ko mga par, no? Hindi ako nagdalawang isip na gawin, no? Na iwan ko yung pagbabarko mga par, no? Hindi ako nagdalawang isip, talagang akong nag-ano kay misis na gawin namin to, no? Meron kasing iba na ayaw iwan yung pagbabarko mga par, kasi syempre hindi ko alam kung anong dahilan nila. Pero ako mga par, walang pag-aalinlangan, no? Nag-yes agad ako, no? Wala akong kontra. Ako pa nga nagkumbinsi kay misis, kasi si misis parang may ano pa, parang ayaw pa, no? Kasi natatakot nga, kasi first time din niya, hindi pa siya nakalabas ng bansa mga par, no? Pero yun nga, dahil tayo ay experience na, no? At malaking tulong po yung pagbabarko sa akin. Malaking parang namulat ako mga par, no? Mas lumawak yung aking kaalaman, no? O mas lumawak yung ating kalalaman, no? At syempre habang nasa labas ka, doon mo maisip lahat mga par na yun, may kailangan gawin or mas may improve pa yung sarili mo, o mas may maganda pa mga opportunity mga par, no? So yun nga, naswertehan at nakapasok tayo. Kaya ayun, andito tayo mga par, no? Kaya nagpapasalamat tayo, no? Nabigyan tayo ng pagkakataon. So ayun lang mga par, maraming salamat, no, sa lahat ng laging sumusuporta sa ating mga vlogs, no? Mga bagong ano natin, no? Mga bagong upload natin. Maraming salamat, no? At syempre patuloy tayong magbibigay ng mga experience natin sa Canada mga par, yung mga nangyayari rin dito sa loob, no? Magsishare tayo. Natatapusin na aking vlog, no? Maraming salamat uli. To God be all the glory, and we'll see you on the next one. Bye!